Okay na po yun, hindi na po namin kakatay. Hindi na po. Kapag ka, hindi na lang. Wala, hindi ko sa akin.
Bro. Magandang tanghali po. Ngayon ay ginugunitan natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, ang patron ng ating Minor Basilica. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Sambayanan ng mga taong may kagalang-galang buhay, sumasaksi sa paghahari sa Diyos nagsasabuhay ng misteryo ng Pasko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan buhay, sumasaksi sa paghahari at sasabuhay ng misteryo ng Pasko sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Mabuting tanghali po sa inyong lahat. Mabuting tanghali din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan,
luwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila ng kalwalhatian. Panginoong Diyos, salita namin, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nararis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon?" "Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong uli ng Panginoon. "Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama." Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpala mo siya. Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di kanya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Sa kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain namin ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo.
Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Hope, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y, may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Hope. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri kay Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay. Siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Hope. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko natulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat, na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa'yo humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya, sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po ay mabuting tanghali sa inyong lahat. Sa taong ito, 2020, ating ginugunita ang ika-383 taon ng pagkakapaslang kay San Lorenzo Ruiz. 383 years na po siya mula nung siya'y pinaslang sa taong ito. At sa taong ding ito, 2020, ating ginugunita at ipinagdiriwang ang kanyang ika-33 taon bilang santo. At ngayon, tayo ay nagkakatipon upang ipagdiwang ang kanyang pista. Maganda pong iugnay ang mga pagbasa kay San Lorenzo Ruiz sapagkat tugmang-tugma. Ang unang pagbasa po ay galing sa aklat ni Propeta Job. Tinukso ang Diyos ng demonyo. Itong alagad mong si Job, subukin mo. Tingnan natin kung maging tapat pa rin sa iyo. Pumayag naman, tila pumayag ang Diyos. Pero sabi ng Diyos, huwag niyo lang sasaktan ang alagad kong si Job. Do not touch him. Tuksuhin ninyo, pero huwag niyong saktan. Yun ang sabi ng Diyos. Ingatan ninyo. Si Job, nawala sa kanya lahat. Pati kanyang mga mahal na buhay, kinuha sa kanya binawi. Yung kanyang kabuhayan, nawalang lahat binawi. Natukso din naman si Job. Subalit naging tapat at nanatiling tapat sa Diyos. Yan ang buhay ni San Lorenzo Ruiz. Pinagbintangan. Kaya isinama ng mga Dominikano at sumama naman. Mahirap iwan ng pamilya. Lalo na kung may mga anak ka. At alam ni San Lorenzo, yung dadatnan niya ay malupit, masahol sa mga Kristiyano, hostile to Christians. Pinanghinaan ba si San Lorenzo? Hindi. Naging tapat.
Sinira man yung kanyang katawan, pero nanbuo yung kanyang kalooban. Pinahirapan man siya, hindi nadurog yung kanyang kalooban. Daming naranasang sakit pagdurusa. Patiwariking ka ba naman ng pabaliktad? Ibiting ka ng patiwarik pala. Painumin ka ng napakaraming tubig hanggang mapuno ang tiyan mo at lalagyan ng tabla para upuan sa magkabilaan. Tusukin ba naman ng karayong ang mga daliri mo? Yung pagkukutya. Nadurog ba yung kanyang kalooban? Hindi. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad. Yan ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Yan ang pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. Siraan ka man, murahin ka man, hindi ka man pansinin, iingatan ka ng Diyos. Hindi madudurog ang kalooban mo. Yun ang nangyari kay Propeta Job. Naranasan niyang lahat, pero buo yung kanyang kalooban. Hindi nadurog. Hilingin natin ang biyayang yan kay San Lorenzo Ruiz. Marami po tayong naranasan na hindi kaaya-aya. Natutukso, nasasaktan, kumisan pakiramdam natin tayo dinudurog, naaapi, naaapakan, nakakarinig na hindi maganda. Dumulog tayo sa Diyos. Tulungan tayo sa pamamagitan ni San Lorenzo. Manatiling buo ang ating kalooban. Buo sa ang paniniwala sa Diyos. Buo na maging tapat. Buo na patuloy na gumawa ng mabuti sa kabila ng mga hindi kanais-nais na pangyayari at karanasan. Sa Ebanghelyo naman po, sa Ebanghelyong ating narinig, galing kay San Lucas, nagtalo-talo sila. Sino bang pinakadakila? Kaya tinawag ni Jesus ang isang bata. Nung panahon na yun, hindi ko alam kung tama ang salita ko. San Lorenzo was nobody. Hindi siya pari. Isinama lang siya ng mga Dominikano. At marahil yung mga misyonero, mga pari, sila yung kilala. Parang tahimik lang si San Lorenzo eh. Laiko, alalay ng mga misyonero. Katuwang sa pagtuturo ng mga misyonero, kasakasama ng mga misyonero. Pero tingnan mo nga naman ang pamamaraan ng Diyos. Sa dinami-daming pari sa Pilipinas, mula pa noon pati mga misyonero, ang unang Pilipino-Chinong santo ay isang laiko, hindi pari, pangkaraniwang tao. Ayaan natin ang Diyos ang gumanti. Huwag hanapin yung pagkilala ng iba. Huwag intayin yung papuri ng iba. Hindi matatawaran ng kabutihan ng Diyos. At alam ng Diyos ang kabutihan ng tao. Sino mag-aakala? Isang pangkaraniwang Pilipino-Chino ang unang magiging santo. Marahil nagkagulatan. Sino ba yan? Pero, kaya ng pamaraan ng Diyos. Alam naman ng Diyos ang ginagawa natin. Alam ng Diyos ang nasa puso natin. Alam ng Diyos kung paano suklian ang kabutihan natin.
Hayaan natin ang Diyos ang gumanti. Hindi ka man napasalamatan, hindi ka man nabanggit, hindi ka man napuri. May Diyos na nakakaalam. May Diyos na gaganti sa iyong kabutihan. May gaganti sa iyong kabutihan. At yung ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, nagsumbong yung kanyang alagad. May nagpapalayas pa ng demonyo. Pinatigil namin. Hindi natin kasama. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mo. Kung ang tinuturo naman ay tulad ng sa atin, kung hindi siya laban sa atin, kakampin natin. Si San Lorenzo Ruiz, hindi pari. Laiko, nagturo. Isang katikista. Isang katikista. Marahil kung hindi naging santo si San Lorenzo, nakalimutan na siya. Tahimik siyang naglingkod. Kasama ng mga misyonero, nagturo kasama ng mga misyonero. At ang buwan ng Setyembre ay buwan ng katikista. Buwan ng katikista. Pakitaas po ng kamay mga katikistang nandirito. Yan, mga katikista. Palapakan po natin sila. Sa kabila ng pandemya, nandirito, napakaraming katikista. Magandang magpasalamat at marapat magpasalamat sa ating mga katikista. Tulad ni San Lorenzo, tahimik na naglilingkod, tahimik na nagtuturo. Katuwang ng simbahan, katuwang ng mga pari. Hindi man napapansin ng katikista, pero nahanatiling nandyan sila para maglingkod, magturo, mangaral ng mabuting balita. At yan ang naging buhay ni San Lorenzo. Nung panahon na yon marahil, hindi siya masyado napapansin, subalit tahimik na naglingkod, tahimik na nagturo. Kaya ng mga katikista, hindi napapansin madalas, pero sila ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa mga public schools. Hindi pinapakinggan kuminsan, pero sila ang nagtuturo tuwing may magpapabinyag, magpapakasal, magpapakumpil. Tuwing merong tuturuan, nandyan sila, tahimik na nagtuturo, naglilingkod. Parang si San Lorenzo Ruiz. Nung panahon na yon, marahil, nasa isang sulok lang siya, isang tabi. Pero tahimik na nagturo at naglingkod. Hindi siya kasama natin. Laiko siya. Ano sabi ni Jesus? Kung hindi siya laban, kakampi siya. Kaya salamat po sa lahat ng mga katikista natin, di lamang sa Archdiocese of Manila, sa lahat ng sulok ng bansa at nasa ibang bansa man. Sila ang matyaga na mangaral, magpasensya sa mga bata. Patuloy nawa kayong pagpalain at palakasin ng Diyos sa pamamagitan ni San Lorenzo Ruiz. At sumunod po, ang isang natutunan kay San Lorenzo, sa mga pangailangan, siya ang magdadala sa iyo. Pag meron kang mabuting hangarin, tuturuan ka ni San Lorenzo. Dadalhin niya sa iyo yung kailangan mo. Nung ako po ay bago dito sa Binondo Church, ang unang hinanap ko ay aklat tungkol kay San Lorenzo Ruiz.
Nakuha ko isang aklat kung sinulat ng yumaong Father Villaruel, isang Dominikano. Ilang beses ko din nabasa yung aklat na yun eh. Halos makabisa ko. At isa sa nabasa ko doon, yung unang pinagaling ni San Lorenzo. Isang dahilan kung kaya siya ay naging santo. Pangalan ay Ria Policarpio. Sa loob-loob ko, saan ko hanapin itong taong ito? Wala naman address nakalagay o contact number doon sa aklat. Sabi ko sa opisina, tingnan nyo nga sa Facebook, sa social media. That was 3-4 years ago. Wala siyang account. Pero, may nakabasa ng post namin. Kilala niya. Itinuro sa amin kung saan matatagpuan yung miracle child. Natunto namin at nakapunta dito halos taon-taon tuwing pista. Pati yung doktor na madre na nagpatotoo, dinala sa amin. Kung may kailangan kayo, dumulog kay San Lorenzo. Hindi nyo hahanapin, dadalhin niya sa inyo. Isang umaga na, matapos ang misa, may nagpa-bless ng sasakyan. Taga-asan po kayo? At taga-Nubaliches po. Mabuti naman napasyal kayo sa Binondo. At sabi nung lalaki, kasi po yung kapatid ko, ilang araw komatos sa ICU. Ang nagpagaling sa kanya, si San Lorenzo Ruiz. Nagulat ako. Naghahanap ako ng mga himala. Sila ang kusang lumalapit. Dinadala ni San Lorenzo Ruiz. At ano kayang isang magandang gawin? Sana may mga bagong awitin kay San Lorenzo. Merong nag-email, isang kompositor na kabase sa New York. Sabi niya, Father, ako'y sumulat ng lahat ng kanta para sa buong misa para kay San Lorenzo. Original compositions. Last year, nilaunch natin yung kanyang kanta. Sino mag-aakala? At pangarap ko, mapuntahan yung kanyang lugar. Paano pumunta ng Nagasaki? Yung local government ng Nagasaki, sila ang pumunta sa Manila para mag-imbita na dalawin ang lugar ni San Lorenzo. And for the very first time, ang kauna-unang grupo from Binondo nakarating ng Nagasaki para dalawin ang lugar na kung saan naging martir si San Lorenzo Ruiz. Yan ang isang natulong kay San Lorenzo. Kung may kailangan ka, mabuti ang hangarin mo. Siya ang magdadala sa'yo. Tuturo niya, dadalhin, ilalapit sa'yo. No? Salamat po at nandirito kayo. No? Kayong din sa mga sumusubaybay sa ating Facebook page. Pag maayos-ayos na po ang kalagayan, dalaw po kayo sa simbahan dito sa Binondo. Ang dambana, tahanan ni San Lorenzo Ruiz. Lahat ng dumadalaw dito, natitiyak ko, binabasbasan niya. Sabi ko nga kahapon, pag dumalaw ko sa bahay, i-welcome ka ng may bahay. Tatanungin ka, kumusta ka na? Anong kailangan mo? Sinasabi pa nga, make yourself comfortable.
Anong gusto mo? Yan din ang tinatanong sa atin ni San Lorenzo. Huwag nating kakalimutan ang unang Pilipino Chinong Santo. At panghuli, bago siya mamatay, sabi niya, paborito yung kasabihan niya, 1,000 buhay man meron ako, iaalay ko pa rin sa'yo. Even if I have 1,000 lives, still I will offer it to you. I mentioned this yesterday. Ilan man buhay ng tao? Isa lang. Ang pusa, sabi, 9 ang buhay. Ba't yun ang nasabi ni San Lorenzo? 1,000 buhay man. Kahit na buong buhay niya, hindi sapat na alay sa Diyos. Hindi sapat na pasalamat sa kabutihan ng Diyos. Kahit na 1,000 beses pang ulit-ulitin yung hirap na dinanas niya, hindi pa rin sasapat sa Diyos. Walang nakaisip niyan. Siya, 1,000 buhay man, ibibigay ko pa rin. Tayo, baka sabihin, sinasabi natin, Lord, spare me. Wag naman ako. Siya na lang. Tuturo yung iba. Kabaliktaran sa sinabi ni San Lorenzo. Ako, Lord, buhay ko isa lang, kulang. 1,000, ibibigay ko pa rin. Baka tayo, wag ako, Lord, iba na lang. Iba na lang. Kahit 1,000, hindi sasapat sa Diyos. Wala naman talagang sasapat sa Diyos eh. Siya ay Diyos. Ano bang sapat sa Diyos? Ang susi ay ito. Yung pinakamabuting magagawa natin. Yung pinakamabuti. Yun ang sapat sa Diyos. 1,000 buhay na napakabuti. Buhay ni San Lorenzo. Sapat sa Diyos. Kahit isang buhay lang, basta sinisikap maging mabuti, sasapat sa Diyos. At ilang trivia lang po, pag pumunta kayo sa Luneta, taon-taon pumupunta kami, nung dumating ako, taon-taon. May imahin po dyan si San Lorenzo, facing Quirino Grandstand. Binigayaan ni Pope John Paul II noong 1981, nung beatification ni San Lorenzo. Yan sa Luneta, may San Lorenzo Ruiz po dyan. We visit that every year. Yung taon di kami nakapunta because of the pandemic. At sa tabi ng imahe ni San Lorenzo, may Nara tree. Tinanim niya noon nung pagdalaw ni Pope Paul VI. Yan ang trivia. Kaya pag kayo dumalaw sa Luneta o sa Quirino Grandstand, huwag kakalimutan dumaan at magdasal doon sa imahen ni San Lorenzo Ruiz. Sa lahat po ng sumusubaybay sa Facebook at na nandirito, ingatan nawa kayo, pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng ating mahal na si San Lorenzo Ruiz. Palapakan po natin si San Lorenzo Ruiz. Magsitayo pong lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan na huwag tayong mawalan ng loob na isabuhay ang ating bukasyon bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating simbahan, sa kanyang pagtawag bilang misyonero, ay magpatuloy sa pagtuturo ng katotohanan ni Kristo at sa paglaban sa mga kasamaan gamit ang sandata ng pag-ibig at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa buong mundo, naway maitaguyod nila ang katarungan sa kanilang nasasakupan at maging masigasig sa paglilingkod para sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bawat pamilya
nawa ay may lapit sila sa Diyos, nang sa gayon ay maging mga saksi ng kanyang pag-ibig sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod ng simbahan, nawa sila ay magsikap magkaroon ng buhay na karapat-dapat sa kanilang paglilingkod sa hapag ng Panginoon at sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating komunidad, naway matupad natin ang ating mga pangarap at adhikain bilang isang lokal na simbahan sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo Ruiz. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng karagdagang lakas ang mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao nating mga kapatid, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kaarawan ni Ina Go, Mark Anthony Reyes, Brother Marcial. Patuloy na ba sila magpalain? At para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, kasama sina Brother Rolly Padawan, Brother Ben Villamides, at lahat ng may karamdaman. Gayun din para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. At mga kaluluwa ni Sidonia, Brother Marcial, Mary Ann Gleo, Brother Chito, Brother Claro, Brother Nomer, Bishop Cruz, Bishop Sobreviñas, at para sa lahat ng mga namayapa. At bukod tayong panalangin kay Cain Galen Ong, Justice Jose Abad Santos Hospital, promoter of San Lorenzo Ruiz, Basilica Pastoral Council, Comite de Festejos, at sa lahat po na nakikiisa sa ating kapistahan. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Panginoong Diyos, iniutos ng iyong anak na kami umibig ng walang pasubali. Ipinakita niya sa amin ito sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Naway lumago kami sa pag-ibig upang kami ay maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagpapalagay
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kadugnan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo Ruiz at mga kasama ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapayalag na lahat sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos tunay.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono, ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Atin pong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kapangisan. Tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagwalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero sa Diyos na nagawad sa mga sanas na kalibutan, kaluin kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa maayos na pagpila sa communion, hintayin po ang hudyat ng ushers, greeters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa communion. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang arrow kung saan ang exit matapos ang communion. Man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo mang aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo mang aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at
sasanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan. Dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring ialay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Magsiluhod po. Let us pray the prayer to San Lorenzo Ruiz. O God, our loving Father, your Son, Jesus Christ, delivered himself in sacrifice to you for the love of humanity. Inspire us to love you with all our heart, to the point of sacrifice. Your providential hand led your servant Saint Lorenzo Ruiz and companions to the land of Japan to imitate the sacrifice of Christ and to proclaim the gospel of truth and the message of salvation. We humbly beseech you through the intercession of these holy martyrs that we be given the grace of remaining faithful to you always as they did, that the light of the gospel illumine all corners of our Christian motherland and of all countries near and far, for your greater honor and glory and our sanctification. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Saint Lorenzo Ruiz and companions. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz and companions. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz and companions. Pray for us. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan. Marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa, alay para sa pista ni San Lorenzo Ruiz. Gayon din po sa mga sumusubaybay sa ating Facebook page. At sa Biyernes po, sisimulan na naman natin ang nobena sa Birhen ng Santo Rosario. Biyernes, tuwing alas 12:15. Siya naman ang patron natin bilang parokya, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Sa lahat po ng deboto, patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ni San Lorenzo Ruiz. Yung global group ng San Lorenzo Ruiz, yan, sila nagpapalaganap ng debosyon, katuwang natin. Gayun din, nais kong batiin kung isang simbahan sa California
pinagdiwang nilang pista ni San Lorenzo, nagpadala tayo ng imahen galing sa Binondo papuntang California just a few months ago. Gayun din last month naman, nagpadala tayo ng isang imahen ni San Lorenzo sa isang island parish sa Samar. Humingi yung parish isang imahen para ipagdiwang ang pista ni San Lorenzo. At salamat po kay Cardinal Rosales na bumati sa ating pista, pinapaabot din ang kanyang pagbati sa inyo. Gayun din salamat din sa ating mahal na Cardinal Tagle, na bumati sa ating pista at pinapaabot din niya ang kanyang pagbati sa inyong lahat. Salamat po kay Father Joaquim, kay Father Siegfried, sa lahat ng ministries, mga tumangkilik, sumuporta, at sa mga nag-serve sa ating misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't nilingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makakapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos. Amen. Pamaligiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggang. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay maglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpas sa walang hanggang. Amen. Lahat po ng katekista ng CFAM ay manatili po matapos ang misa. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting hapon po sa inyo lahat. Bayang Pilipino, ngayon ay nagsasaya, isang sugo sa langit, tayo ay mayroon na. Salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, inangal ng daigdig, kayo manging dakila. Purihin ka, San Lorenzo, at ang mga kasama, alagad ng may kapal, sa isag ng pag-asa, sa rosaryo ng Birhen, kami iyong kasama, iyo ang aming puso, San Lorenzo de Manila, iyo ang aming puso, San Lorenzo de Manila. Ipag-unilin natin mga kasamang martir sa lupa at sa langit. Tayo ay nangyayin, salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, inangal ng daigdig, kayo manging dakila. Purihin ka, San Lorenzo, at ang mga kasama, alagad ng may kapal, sa gisag ng pag-asa, sa rosaryo ng Birhen, kami iyong kasama, iyo ang aming puso, San Lorenzo de Manila, iyo ang aming puso, San Lorenzo de Manila.
nasaan po yung mga katikista? Lapit pa kayo.